Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayong araw, ating tatalakayin ang Kabanata 1 ng Noli Me Tangere, isang handaan. Nagsisimula ang unang kabanata ng Noli Me Tangere sa isang ingranding handaan sa bahay ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago. Hindi karaniwan sa kanya ang biglaang paghahanda, pero nang hapong iyon sa dulo ng Oktubre ay nagbalita siyang magpapahapunan siya. Mabilis kumalat ang balitang ito sa Intramuros, Binondo at iba pang bahagi ng Maynila dahil kilala siya bilang galante at madaling lapitan, maliban na lamang sa mga radikal at negosyanteng hindi niya pinapalagay. Dahil sa anunsyo, nagkagulo ang mga ito. Nagsipaghanda ang mga gustong makadalo, nagpakikintab ng sapatos, naghahanap ng kurbata, at nag-iisip ng mga pakitang palitang pambati para kunwari matagal na silang kakilala ng may handaan. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa kalye ang Luwage, ngayon ay Wanluna at malapit sa Ilog Binondo. Mababang bahay ito at medyo hindi maayos ang pagkakagawa, maaaring dahil sa lindol o bagyo. Tulad ng iba pang ilog sa Maynila, ang ilog ng Binondo ay nagagamit bilang paliguan, labahan, tulayan at kuhaan ng tubig. Sa gabing iyon, masaya at maliwanag ang buong bahay. May tugtugan mula sa orkestra at kalansingan ng mga kubyertos. Sa bulwagan ay may mahabang mesang may dekorasyon para sa mga panauhin. Sa may dingding ay nakasabit ang mga lumang larawang sining tulad ng Nuestra Señora de la Paz e Buen Viaje at Kapitana Ines, isang banal na kilala sa pagtulong sa mga may sakit. Siksikan ang mga bisita, hiwalay ang mga babae sa lalaki, gaya ng nakasanayan sa mga simbahan. Tahimik na nag-uusap ang kababaihan, nakatakip ng pamaypay ang bibig at paminsan-minsay nagtatago sa hiya. Tanging ang pinsang babae ni Kapitan Tiago ang abalang sumasalubong sa kanila dahil sa pagod at pagkarinig ng nabasag na pinggan. Nagdahilan siyang pupunta sa kusina at hindi na bumalik. Samantala masigla ang umpukan ng mga lalaki, may mga kadeteng mahihinang nag-uusap at tumitingin-tingin sa mga babae. May dalawang dayuhang naglalakad-lakad dahil napapagod. Ngunit ang pinakamasigla ay ang pangkat ni na Padre Sibila, Padre Damaso, dalawang Silbayani at isang tenyente ng Guardia Sibil. Nasa gitna nila ang mesa ng alak at bitskutsyong Ingles. Si Padre Sibila ay isang batang Dominikong pare na maingat at tahimik magsalita. Si Padre Damaso naman ay isang Pransiskanong kilala sa pagiging madaldal, prangka at mayabang, ngunit madalas na nakatatakas sa galit ng iba dahil sa kanyang masayang mukha. Ang dalawang sibilyan ay isang pandak na Kastila at isang may pulang buhok na bagong dating sa Pilipinas. Ang tenyente ay matanda, prangka at seryoso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ipinagyabang ni Padre Damaso ang kanyang karanasan bilang paring matagal na sa Pilipinas. Kwento nito ang pagkakasundo raw niya sa mga taga-ibang bayan at kung paano niya itinatangis namang ito kapag naililipat siya. Ikinuwento rin niya ang 20 taon niyang panunungkulan sa San Diego, pati na ang paghihinayang niya sa pagkakaalis doon.
Sa kabilang banda, pinupuna naman ng binatang may pulang buhok ang pagtrato ng mga praile sa mga Indyo at tinanong kung hindi ba ginagamit lamang ang mga akusasyong ito upang pagtakpan ang mga pagkukulang ng pamahalaan at simbahan. Maya't mayay, uminit ang usapan. Mariing ipinagtanggol ni Padre Damaso ang pananaw niyang mababa at mangmang ang mga Indyo at nagalit ng hamunin ng binatang dayuhan ang kanyang opinyon. Nagbabangayan na sana sila nang ipasok ng binata ang usapin tungkol sa desentangko ng tabako na lalo pang ikinainis ng pare. Pagkaraan ay nabanggit ng tenyente ang isang pangyaring kinaiinisan ni Padre Damaso. Ibinunyag niyang ang isang marangal na ginoong taga San Diego ay inilibing ng maayos ng paring Pilipino. Ngunit dumating si Padre Damaso, ipinakahukay ang bangkay at ipinabaon kung saan sa kadahilan ng erehe raw ito. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit malinaw na ito ang ama ni Crisostomo Ibarra. Nalaman ito ng Kapitan General, kaya pinarusahan ng pare sa pamamagitan ng paglilipat. Pag-alis ng tenyente, patuloy ang pangungutya at pagyayabang ni Padre Damaso, ngunit ang halatang nasaktan siya sa pagbubunyag. Nagpatuloy pa ang kanilang diskusyon tungkol sa kapangyarihan ng mga pare laban sa pamahalaan, at muntik nang magkasundukan kung hindi na magitan si Padre Sibila upang patahimikin sila. Habang nagkakagulo, dumarating pa ang mga panauhin. Isa sa mga ito ang mag-asawang Doña Victorina at Don Tiburcio de Espandanya, na agad nakisali sa mga grupo ng usapan. Sa huli, patuloy ang pagdagsa ng mga bisita at lalo pang naging masalimuot ang mga sagutan sa handaan na nagsisilbing pambungad sa tensyon at hidwaang panlipunan ng tatalakayin sa buong nobela.